Magandang buhay! Alam niyo ba na ang pag-unlad sa kaalaman ay maaaring marating sa pamamagitan ng masusing panunood ng instructional na video? Upang mapabuti ang iyong karanasan, narito ang ilang gabay na maaaring sundin bago mo simulang panoorin ang instructional video. Una, unawain ang layunin ng video. Alamin ang pamunahing layunin ng instructional na video. Ano ang nais iparating o ituro sa iyo ng tagapagsalita? Ito ay makakatulong na maunawaan ang pamkalahatang direksyon ng instructional video. Pangalawa, siguruhing sunod-sunod ang panunood ng bawat episode. Huwag umpisahan ang susunod na episode hanggang hindi pa kumpleto ang kasalukuyang bahagi. Ito ay upang mapanatili ang kahusayan ng pagkatuto at hindi malito sa iba't ibang impormasyon. Pangatlo, gamitin ang pause sa mga katanungan. Habang nanunood, gamitin ang pause button ng may tamang panahon. Kapag natagpuan mo ang mga katanungan sa bawat episode, pwedeng i-pause ang video upang mabigyan ng sapat na oras na suriin at unawain ang mga katanungan. Pang-apat, i-rewind kapag kinakailangan. Huwag matakot na i-rewind ang video kapag kinakailangan. Kung may bahagi na hindi mo nakuha ng buo o gusto mong balikan, i-rewind ito at panoorin muli. Panghuli, gumawa ng mga tala at pagsusuri. Pagkatapos mapanood ang 5 episode, gumawa ng tala at pagsusuri. Ilista ang mga natutunan, mga bagay na gusto mong aralin pa, at mga tanong na mayroon ka. Ito ay magiging pundasyon ng iyong pangmatagalang pag-unlad. Excited na ba kayo mga bata? Halina at sabay-sabay nating tuklasin ang buong episode ng Talas Tuklas. Talas Tuklas. Ang kwentong bayan ng Maranao. May isang lalaki na nagngangalang Kulas. Siya ay mahilig sa pag-aaral ng mga akdang pampanitikan. Nilakbay at inaralin niya ang mga ilang na panitikan sa Luzon at Visayas. Ngayon, naging interesado siyang pag-aralan ang mga ilan ng mga iba't ibang anyong pampanitikan ng Mindanao. Sa paglalakbay ni Kulas sa Mindanao, may nadaanan siyang silidaklatan ng panitikan at pumasok siya sa loob nito. Magandang araw sa iyo, iho. Ano pwedeng maipaglilingkod ko sa iyo? Magandang araw rin po. Ano po bang mairekomenda ninyo na babasahin patungkol sa panitikan ng Mindanao? Ay, syempre, ito ang magandang mairekomenda ko sa iyo. Binuksan ni Kulas ang libro at dito nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Wow! Nasaan ako? Maligayang pagdating sa Talas Tuklas, Kulas. Ako ang magiging gabay mo sa pagtuklas ng mga akdang pampanitikan sa Mindanao. Wow! Nasasabik na po akong lakbayin at alamin ang iba't ibang anyong pampanitikan sa Mindanao. Saan na po ba tayo magsisimula? Kayo na nanonood, samahan niyo rin kami sa paglalakbay. Narito muna ang layunin ng episode na ito. Una, makikilala ang mga moral na aral na nakapaloob sa kwentong bayan. Pangalawa, nakapagbibigay ng sariling opinyon hinggil sa moral na aral ng kwentong bayan at kung paano ito naiuugnay sa kanilang sariling buhay. Alin na kayo mga bata at alamin na natin kung ano nga ba ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay mga saraysay na likhang isip lamang. Lumalaganap at nagpasarinsalin ang mga ito sa iba't ibang henerasyon sa pamagitan ng pagsasalin dila o paraan ng pagkukwento ng pasalita. At mamaya malalaman natin ang kwentong bayan ng mga Maranao. May tanong po ako. Sino at saan naman galing ang mga Maranao? Ang Maranao ay mga Muslim na naninirahan sa Lanao na nasa kapaligiran ng lawa ng Lanao. Sila ang mga taong naninirahan sa tabi ng lawa. Ang sentro ng pangangalakal, kultura at iba pang edukasyon ng Maranao ay sa lungsod ng Marawi o dating tinatawag na Dansalan.
Ito ay kabisera ng Lanao del Sur. Sino po sila? Ay aba, samahan mo ako at alamin natin kung sino-sino sila. Ang mga tauhan na nakita mo ay mga karakter sa kwentong bayan ng mga Maranao na pinamagatang na Halboang Dato. Ito ay halimbawa ng isang kwentong bayan. Gusto ko na pong malaman ang buong kwento. Ang kwentong ito ay tungkol sa Muslim. Sa kanilang paniniwala, ang isang lalaki ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa kung may kakayahang sustentuhan ang pagkakasalang babae at ang magiging pamilya nila. Na Halboang Dato, kwentong bayan ng Maranao. May isang dato na tumandang binata dahil sa paglilingkod sa kanyang mga nasasakupan. Kinumbinsi siya ng matandang Dato, mag-asawa tagapayo ka na na. mag-asawa na. Napilitan mamili ang dato ng makakasama niya habang buhay. Ngunit hindi lamang isang dilag ang napili ng dato kundi dalawang dalagang tunay na magaganda at mababait pa at pinakasalan niya ang mga ito. Isa sa pinakasalan ng dato ay si Jasmine. Siya ay batang-bata at totoong napakalambing. Dahil sa pagmamahal sa matandang dato, manag-isip si Jasmine ng paraan upang magmukhang bata ang asawa. Aha! Bubunutin ko ang maputing buhok ng dato. Sa ganitong paraan, magmumukhang kasingguran ko lamang siya. Tuwing mamamahinga ang dato, binubunutan ni Jasmine ng puting buhok ang asawa. Sadyang mahal din ng dato si Farida, ang isa pa niyang asawa. Tuwang-tuwa si Farida kapag nakikita ang mga puting buhok ng dato. Tuwing tanghali, sinusuklayan niya ito. Kapag tulog na ang dato, palihim niyang binubunot ang itim na buhok ng asawa. Dahil sa ipinakikitang pagmamahal ng dalawa sa asawa ay kontento na sa kanyang buhay ang dato. Isang araw ay nanalamin siya. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Kalbo! 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 Nakalbo ang dato dahil sa pagmamahal ni Jasmine at Farida. Nakakatuwa naman yun. Dapat kung madala isang tao, dapat tanggapin nila kung ano at sino siya. Tama ka nga dyan, Kulas. Kung talagang mahal mo ang isang tao, matutong tanggapin ang lahat sa kanya. Huwag lang pisikal ang iyong gawing batayan sa pagmamahal. Higit na mahalaga ang mabuting ugali kaysa panlabas na kagandahan. Ayan mga bata, kumuha ng isang malinis na papel at may sasagutin tayong mga tanong. Pwede ninyong i-post ang video na ito upang mabigyang oras ang inyong pagsagot. Ayan, Kulas at mga bata ha, sana may natutunan kay sa kwentong bayan na ito. At sabik na rin ako sa inyong ikwentong pabula. Kaya tara na sa susunod na episode! Talas Tuklas.